Boss, ito ang patunay na hindi porket 12.6 volts ay good pa ang battery. Itong 3SMF Kins Power Maintenance Free Battery mukhang okay sa voltahe, pero pag tinest mo sa CCE, bagsak na bagsak. Alamin natin kung pwede pa bang iligtas o palit na talaga. Magandang araw mga boss, welcome ulit sa tip ni Kuya RM, kung saan tinuturo natin ang tamang battery testing tips at tunay na experience. Ngayon, i-review natin itong lumang 3SMF Kins Power Maintenance Free Battery na kung tawagin ng iba, junks na. So, ito po ang ating battery, Kins Power po ito. Ayan. Kins Power Auto o Auto Battery. Ayan. So, ang size sa battery nito ay 3SM, 80 ampere hour, 12 volts, maintenance-free battery. Ibig sabihin, less hassle, hindi na kailangan na tutubigan pa kasi ang battery nito ay ready to use, maintenance-free, disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, automatic i-dispose ng battery nito. Sa madaling salita, papalitan na ng panibagong battery. So, ayan po ang kanyang pinaka-ampere hour, 80 po siya, 80 ampere hour. Ilapit ko ang camera, ayan po. 80 ampere hour po yan ha, 12 volts. Yan. So ito ay lumang battery na junks na kung tawagin. So ngayon atin siyang ititesting gamit ang battery analyzer. Ito po ang itsura. Yan. So ikakabit natin sa positive at sa negative. So ayan. So as you can see mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM, 12.6 or 12.60 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. So ayan po. So kapag ganito ang reading sa voltahe ng ating battery, sasabihin natin, oh, okay pa pala ang aking battery, goods pa pala. Malakas pa kasi nasa tamang voltahe, standard po yan, 12.6 volts, which is full charge po yan kapag ganyan kataas ang voltahe niya, o di ba? 12.6. So ngayon, titingnan natin ang kanyang CCE, SOH at SOC. Kung totoo bang malakas ang battery na ito. Kasi kung hindi ito malakas, ang makalagay dito ay replace na. Kung malakas naman ito ay good battery makalagay dito o di kaya good recharge. Ibig sabihin kapag good recharge, okay pa ang battery, yun nga lang, kulang lang siya sa karga. Kailangan kakargahan sa battery charger. Ayan. So ititesting na natin. Battery test, regular flooded, CCE. So 350 cc. So tama ito boss, dahil ang 3SMF battery ay nasa 600 ampere hour pataas ang normal CCE niya. So ititesting na natin. So titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM. Replace po ang nakalagay dito. 55 CCE na lang po. Ibig sabihin ng CCE, cold cranking amp. Yung starting power baga o bugso ng battery o bugso ng power ng battery na dapat ay mataas to. Para pag-start na natin yung sasakyan pagsusi, in one click may start agad. Pero pag once na mababa nito katulad nito, wala na, hindi na kaya. Tapos ang light indicator ng ating battery analyzer ay kulay pula. So nagpapayo ating na-replace na talaga pag ganyan na. Nakalagay to replace oh. So kahit 12.6 volts ang kanyang reading, kahit mataas, useless po ito. Hindi tayo magbibis sa voltahe na to kasi madaya itong voltahe na ito. Ang kanyang SOH, state of health, 2% na lang. O, napakababa naman yan. SOC, state of charge, ay 98%. Ang R, ibig sabihin ng R, internal resistance, 51.94 milliohm. So, replace na siya. Malaking replace po ang nakalagay dito. Ayan. So, kita nyo na po. Replace po talaga yan ha. Dito nalilito ang maraming motorista boss. Kapag 12.6 volts mukhang fully charged, sabihin ng ating kababayan na full charge pa yan kasi 12.6 volts. Pero mababa lang pala ang CCE, so useless ang voltahe ng battery. Kahit mataas yan, pag mababa ang CCE, walang kwenta, hindi kaya mapa-andar o mapa-start ang ating sasakyan. So ibig sabihin boss, may charge pa ang battery pero wala ng lakas. Pang ilaw na lang ito, hindi na pang start. Sa cold start o sa umaga, tirik na agad. Hindi na pwedeng gamitin to. So kita nyo naman po, tanggalin na natin. So boss, ganito ang nangyari kapag matagal na battery. Matagal na po itong battery. Sulfated na po ang plates ng battery. So paulit-ulit na nalulubat siya. Pang charge na lang to, hindi na pang crank. So ibig sabihin, pang ilaw na lang siya.
Kaya kahit i-charge mo ulit, hindi na babalik ang tunay na lakas nito. So ito ang mga tips and advice ko sa inyo mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni kuya. So advice number 1 po, huwag umasa sa voltage lang. CCA at SOH ang basihan kung buhay pa ang battery. So advice number 2, kapag ang state of health is OC below 50%, tapos ang CCA, cold cranking amperes, sobrang baba na, tapos ang resistance niya ay mataas, huwag nang ipilit, palit na agad. Kasi siguradong titirik ka na yan sa daan. So advice number 3 po, mas mapapamahal ka kung ipipilit pa. Kasi madadamage lang ang starter, alternator may stress, at bigla ang tirik sa daan. So, malaking problema po yun, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM, di ba? So, conclusion mga boss, malinaw ang resulta, itong 3SMF pins power ay junk na talaga. Hindi na po ito safe gamitin sa sasakyan. Kung may tanong kayo tungkol sa battery test, comment lang boss, sasagutin natin yan dito sa tip ni Kuya RM. So, ayun mga boss, at sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-share nyo na rin sa inyong mga friends, kakilala, kung sa tingin mo na matutulungan ang ating video.